Hindi, huwag kang tumawag ng pulis. Gagawin ko ang sinabi mo. Nag-aalalang tanong sa kanya ng nurse. Iniligpit ni Martin ang ebidensya. Hindi napigilan ni Walter ang sarili. Binigay na niya ang sarili niya. Hindi niya masisisi ang sinuman. Matapos ang resuscitation, bagamat naibsan na ang kalagayan ni Luisa, ang sitwasyon ay lubhang critical pa rin. Matapos magkaroon ng emergency meeting ang mga doktor, nagpasya silang magpatuloy kaagad sa susunod na yugto ng operasyon. Pero, palala ng palala ang sitwasyon. Hindi nakayanan ni Luisa ang pinaka-critical na sandali. Nang muling lumabas ang doktor sa operating theater, ipinaalam niya sa mga miyembro ng pamilya na maghanda para sa libing. Nagbabantay si Martin sa ospital. Nang marinig niya ang balita, agad niyang tinulungan si Luisa na lumipat sa pinakamagandang ospital sa lungsod para magamot. Umaasa siya na magkakaroon ng turning point. Kasabay nito, nakatanggap din ng balita si Walter. Dahil ipinaalam na ng doktor sa mga miyembro ng pamilya na maghanda para sa libing, agad na inilantad ni Walter ang kalagayan ni Luisa. Ito ay dahil kahit ang langit ay tinutulungan siya. Nag-post siya ng anonymous na thread at sinabing siya ay mabuting kaibigan ni Luisa. Tinuro niya si Arya at sinabing bumalik siya sa sinabi niya. Pinatay niya. Isang tao. Dahil hindi niya tinupad ang kanyang salita, pinalampas ni Luisa ang pinakamagandang pagkakataon na makahanap ng mga donor at magpagamot na naging dahilan ng muntik nang mamatay si Luisa. Ito ang ebidensya. Nakapatay ng tao si Arya. Ito ay pagpatay. Sino ang mag-aalaga sa salitang halos? Kapag naipost na ang ganitong uri ng thread, lahat ay mamumukod tangi at pupuna kay Arya dahil ang ganitong pagkilos ay nakaantig na sa punto ng publiko. Hindi alintana kung okay si Luisa sa huli, ang katotohanan na muntik na siyang mamatay sa operating table. Walang sinuman ang mag-aalaga sa anumang bagay at sisisihin lamang ang lahat ng sisi kay Arya. Sa madaling salita, si Arya ang pumatay ng tao. Matapos mabulgar ang balita, kakaligtas lang ni Luisa. Nag-aalala si Lily sa kanyang kalusugan at hindi sinabi sa kanya na nangyari ito. Napakatakot talaga nitong si Walter. Ginamit niya talaga ang sakit ni Luisa para saktan si Arya. Ginamit niya rin ba ako? Ikinalulungkot ko si Arya. Inis na inis si Lily, anong gagawin natin? Kung sangkot si Arya, kalmadong sagot ni Martin, walang mangyayari. Ang mga media ay may kinikilingan sa pag-ulat ng ganitong uri ng katapangan. Ipinakalat nila na si Arya ay pumatay ng mga tao, ngunit si Luisa ay buhay pa rin. Paano ito mabibilang na pumatay ng tao? Masyadong balisa si Walter. Ngunit masyadong nakakatakot ang mga salitang iyon. Hindi maisip ni Lily na pinagalitan si Arya bilang isang mamamatay tao. May kung ano siyang naramdaman sa kanyang puso. Maraming beses nang nakaranas ng ganitong bagyo ang madam natin. Wala na siyang pakialam. Ngunit sa pagkakataong ito ay sinisiraan nila siya para sa pagpatay ng mga tao. Ang dahilan kung bakit nangaha si Walter na kumilos sa oras na ito ay dahil nangako nga si Arya na mag-donate. Higit pa rito, ang kasalukuyang kalagayan ni Luisa ay talagang lubhang kritikal. Totoong hindi nagligtas ng mga tao si Arya. Sa panahong ito kung saan ang mga keyboard warriors ay kumilos ng walang ingat, sino ang mag-aalaga sa iba pang mga bagay? Talagang hindi siya tinulungan ni Arya. Sobra si Arya. This time, hindi ko na siya mapagkakatiwalaan. Ito ay isang buhay. Mahilig mag-exaggerate ang mga celebrity sa kanilang kontribusyon. Ni hindi niya naisip na iligtas siya. Ay hype natin ito. Ilang beses nang ganito si Arya. Hindi ba siya magiging sikat kung ay hype niya ito? Haha, wala akong gustong sabihin. Sa hinaharap, hindi na ako makakapanood ng mga palabas ng taong ito. Mabilis na nawala sa entertainment circle. Manahimik tayo sandali. Ngunit ang pinakawalang magawa ay ang mga taong ito na sumaway kay Arya ay nagsabi na sila ay susuportahan siya sa natitirang bahagi ng kanilang buhay noong nakaraang linggo. Ito ang industriya ng entertainment. Ito ay likas ng tao. Tiningnan ni Walter ang mga komento online ng may kasiyahan. Maraming tao ang bumuo ng isang alyansa at sinabi na gusto nilang i-boycott si Arya ng magkasama. Tiyak na hindi nila gagamitin ang mga produktong ini-endorso niya. Tiyak na hindi nila panonoorin ang kanyang pag-arte hanggat hindi siya gumulong sa industriya ng entertainment.
Ito ang pinakamalaking epekto na mayroon siya mula noong magkaaway sila ni Arya. Gayunpaman, si Arya ay nasa Paris pa rin at ang mga komentong ito ay hindi nakagambala sa kanya. Dahil sa opinyon ng mga kanluranin, si Arya ay walang obligasyong iyon. Nang matapos ni Arya ang kanyang trabaho, nakita niya ang balita. Narinig din niyang may mga sinabi si Allen sa telepono. Kahit nakahanda na siya sa pag-iisip, galit na galit pa rin siya. Sinabi nga niya na gusto niyang mag-donate ng bone marrow. Ito ang tinanong ng outside world. Isa lang ang dahilan kung bakit hinayaan ni Allen na umunlad ang bagay na ito. Nais niyang tulungan si Arya na ganap na maalis ang mga nakaraang kaguluhang ito. Kailangan pa niyang lumakad ng higit pa sa hinaharap. Sa tingin ko wala kang mas magandang pagpipilian maliban sa dahwa. Ayaw nang maghintay pa ni Allen. Sinabi niya kay Arya na poprotektahan niya siya kung pupunta siya sa dahwa. Ang mundong ito ay hindi kailanman naging patas. Magiging magaan lamang ang pakiramdam niya kung mananatili si Arya sa dahwa. Ang dahwa ay sinuportahan ni Allen. Maaari niyang garantiya na magkakaroon ng pantay na pagkakataon dito. Anumang mga nakatagong tuntunin at malilim na pakikitungo ay itatapon niya. Hindi siya direktang tinanggihan ni Arya, hindi rin siya agad pumayag. Hindi na siya natatakot na sumali sa dahwa. Dahil ang kasalukuyang kanya ay mailakas na maging at artista ng dahwa. Ang pasabog na balita ay kumalat sa bawat sulok ng entertainment circle. Walang pagkakataong makasagot si Arya, na para bang binoboykot siya ng buong entertainment circle. Dahil binansagan siya bilang isang mamamatay tao, gaano man kapropesyonal si Arya, hindi niya maibabalik ang pag-atake sa kanya ng mga keyboard warriors. Nakita na ni Walter ang paraan ng paghawak ni Arya sa mga tsismis. Kaya sa pagkakataong ito, nagsimula siya ng isang alon ng pampublikong pagtutol. Hanggat tumanggi ang lahat na makita si Arya sa screen, wala siyang matatakbuhan. Hanggat may nagpaliwanag kay Arya sa internet, papagalitan siya ng mga kumakalat na anti-fans sa isang iglap. 2 araw pagkatapos ng insidente, wala nang nangahas na magsalita para kay Arya. Maging ang bisek na nagkatrabaho noon, at maging ang mga direktor na labis na humahanga kay Arya, ay piniling iwasang pag-usapan ito. Sa oras na ito, kung magsasalita sila, sa halip ay magpapalala ito sa sitwasyon. Bilang ahensya ng brokerage ni Arya, pinanatili pa rin ni Auray ang isang pasibong diskarte. Nang makita ni Melinda ang balita, agad niyang tinawag si Walter, "Baliw ka ba? Gaano kalaki ang impluwensya ni Arya sa internasyonal na merkado ngayon?" Dahil sa kanyang kasikatan, ang kumpanya ay nakakuha ng maraming benepisyo. Ano ang gusto mong gawin ko kapag gumawa ka ng ganito sa oras na ito? Ang mga aksyon ni Walter ay nakaapekto na sa pag-unlad ng Auray. Hindi siya madaling binitawan ni Melinda. Nasa bangka na tayo ngayon ni Arya. Ikaw ang humarap kay Arya. Wala akong pakialam, pero kung makakaapekto man ito sa kumpanya, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo. Galit na kumatok si Melinda sa mesa. Hindi siya nangahas na tingnan ang presyo ng stock ng kumpanya ngayon. May pag-aalinlangan si Walter sa kanyang puso, ngunit nang maisip niya ang lahat ng nakaraan, iginiit niya, "Alam ko ang ginagawa ko." "Huwag kang mag-alala." "Huwag kang mag-alala?" Ngumisi si Melinda. "Sa tingin mo ba makokontrol mo ang iniisip ng lahat? Akala ko mas malupit ka kaysa kina Maria at Justin at kaya mong panatilihing cool. Pero ngayon napagtanto ko na mali ako. Baliw ka lang. Napakabilis mong gawin ang mga bagay, ngunit kasabay nito ay hinaharangan mo ang iyong sariling landas ng pag-urong." Sa wakas ay nalaman na ni Melinda kung bakit siya laging sinusupil ni Arya, dahil hindi alam ng kanyang mga nasasakupan kung ano ang propriety. Kahit anong tingnan, ang bagay na ito ay dulot ng pagmamataas ni Walter. Akala niya ay ganap niyang makokontrol ang direksyon ng sitwasyon, ngunit sa wakas ay nagkaroon ng bakas ng pag-aalinlangan at panghihinayang si Melinda matapos niyang i-frame si Arya ng maraming beses. Iyon ay ang krimen ng pagpatay. Kung siya ay nawiwisik nitong palanggana ng maruming tubig, sino ang nakakaalam kung kailan niya ito malilinis? Ang mga komento sa internet ay patuloy na nagre-refresh. Nagsalita na ang mabubuting kaibigan ni Luisa. Nang sabihin niyang hinanap nila si Arya, direktang hiniling ni Arya na mamatay siya. "Huwag mo nang sabihin. Mag-ingat na huwag masangkot sa gulo. I think it must be because Arya changed her mind after Daniel cheated on her. Gusto niyang maghiganti sa pamilya Parker.
Ang dapat mamatay ay si Arya. Hindi siya karapat-dapat na mabuhay. Ang mga taong iyon ay ganap na walang malay at gumawa ng mga ligaw na hula at komento na may napakasamang epekto kay Arya. Sa simula ng muntik ng maaksidente ni Arya si Luisa, naging sadyang gustong maghiganti ni Arya at gustong patayin si Luisa. Higit pa rito, ang mga dating tagahanga ni Arya ay sumali sa grupo ng mga anti-fans, inilantad ang petsa at paglipad ni Arya sa pagbabalik na nagsasabing gusto nilang magsisi si Arya sa paliparan. Ang lahat ay naghihintay na makitang magbiro si Arya at makita kung paano niya titiisin ang unos na malapit nang mangyari. Sa ilalim ng pagsasaayos ni Allen, bumalik si Arya sa bansa isang araw na mas maaga. Iniwasan niya ang lahat ng mga reporter at media at dumiretso sa kanilang villa. Kinaumagahan kanina pa hinihintay ni Allen si Arya sa bahay. Pagpasok niya sa bahay, niyakap siya nito. Ano man ang mangyari, saan man sa mundong ito, ang bahay na ito ay palaging magiging langit ni Arya at ang kanyang yakap ay laging bukas para sa kanya. Na-touch at na-move on si Arya habang nakayakap sa kanya. Nang muli siyang tumingala, puno ng luha ang kanyang mga mata. Allen ni. Hindi siya natakot bagkus ay gumalaw siya. Sa oras na ito, haharapin niya ang mga komento ng lahat. Dahil alam niyang may mga taong susuporta sa kanya at maniniwala sa kanya. Ang taong iyon ay si Allen. Marahang tinapik ng kamay ni Allen ang likod ni Arya. Nandito ako. Kahit anong mangyari, andito ako sa tabi mo. Alam ko na para hindi ako madistract, hindi mo sinabi sa akin ang tungkol kay Luisa. Allen, salamat sa iyong pagsusumikap. Kahit na ayaw ni Arya na mapagod si Allen para sa kanya sa bawat oras, ramdam niya palagi ang tahimik na debosyon ng lalaking ito sa kanya. Sumasang-ayon ka ba? Sumasang-ayon ako. Nagkatinginan silang dalawa. Sa sandaling ito, ang dahwa talaga ang pinakamahusay na pagpipilian ni Arya. Wala siyang dahilan para tanggihan ang mungkahi ni Allen. Bibigyan kita ng tamang pagkakataon. Hinaplos ni Allen ang mahaba niyang buhok at mahinang sinabi. Natatakot lang ako na, isang araw ay isipin ng ibang mga tao ng dahwa na ito ay hindi patas at makakaapekto sa posisyon na itinatag mo sa loob ng maraming taon. Karapat-dapat ka. Lahat ng mayroon ka ngayon ay nakuha mo sa iyong sarili. Hindi kita binigyan ng espesyal na pangangalaga. Napangiti ng malumanay si Arya dahil sa sinabi niya. Kung gayon kung may mga salungatan ako sa ibang mga artista, tatayo ka pa rin ba sa akin? Pinikit ni Allen ang kanyang mga mata at nag-isip sandali, the company is fair to every artist. Ang ganitong bagay ay bihirang mangyari. Bukod dito, mas binigyang pansin ng mga dahwa ang pagpaplano sa sarili ng mga artista batay sa kung paano patas ang pakikitungo ng mga dahwa sa lahat. Ang bawat isa ay nagkaroon ng pagkakataon na makipagkumpetensya para sa mga mapagkukunan at ang pinakamahusay na mapagkukunan ay pag-aari ng pinakamalakas na tao. Sa makatuwid, ang pinakamalaking kaaway ng mga artista ay walang iba kundi ang kanilang sarili. Gayunpaman, kulang pa rin ako ng manager. May kandidato ka ba? Tanong ni Allen. Napaisip si Arya at umiling. Alam niya ang kanyang kasalukuyang direksyon ng pag-unlad at posisyon. May karapatan siyang pumasok sa dahwa, ngunit wala siyang karapatang maging mapili tungkol sa kanyang manager. Mayroong maraming mga tao na mas malakas kaysa sa kanya sa dahwa. Marahang hinalikan ni Allen ang kanyang noo at hinawakan ang kanyang kamay. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ngayon ay ang magpahinga ng mabuti at harapin ang hinaharap na sitwasyon ng may pinakamatatag na emosyon. Nakangiting sagot ni Arya. Hindi siya natatakot sa anumang hangin o ulan. Hanggat hawak niya ang kamay nito, naniniwala siyang kaya niyang mabuhay kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Sasabihin ko kay Luna na sa pangalan mo, opisyal kong tatanggalin ang kontrata sa Auray. Sige, papakinggan kita. Nang lumingon si Allen, hinila ni Arya ang sulok ng kanyang sando. Allen, bumalik ako isang araw ng mas maaga para makita si Luisa. Naiintindihan ko. Inayos ko na ang lahat. Magpahinga ka muna. Paggising mo may ipapadala ako sa'yo. Palagi siyang nakatayo sa posisyon ni Arya at iniisip para sa kanya. Ito ang lugar na nagparamdam kay Arya ng pinakainit. Tumalikod siya at pumasok sa pamilyar na kwarto. Nakatulog siya sa ilang sandali.
Siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa sa nakalipas na mga araw at ang kanyang intensity sa trabaho ay napakataas. Kahit na nakita niya ang sitwasyon ng buong pangyayari, wala siyang oras para masaktan. Grabe talaga ang mga pag-atake ng mga netizens at keyboard warriors, pero ang mga taong ito ay hindi man lang nangahas na ibunyag ang kanilang mga pangalan. Kung susuko siya sa sarili dahil sa mga sinabi nila, masyadong mahina ang tibay ni Arya. Sa pamamagitan lamang ng pag-save ng kanyang lakas at pagbibigay ng malakas na ganting atake, sa pinakaangkop na oras ay ang pinakamahusay na paraan upang malutas ang bagay na ito. Nang makitang nakatulog si Arya, idinya ni Allen ang numero ni Martin, hanapin ang pinakamahusay na abogado sa industriya at wakasan ang kontrata kay Aura sa pangalan ni Arya. Pagkatapos nito, hayaan ang artist director ng Dahua na si Roll na i-anunsyo si Arya na opisyal na sumali sa Dahua. Diretso ba nating i-announce? Then the current rumors, tanong ni Martin habang nagmamaneho. Sa pamamagitan lamang ng pag-anunsyo nito, mas mabilis nating malulutas ang bagay na ito. Pagkatapos i-anunsyo ang usapin, hayaang dalhin ni Roll ang pinuno ng Legal Department at Public Relations Department para magsagawa ng press conference para linawin ang buong bagay. Gayon din, hanapin ang background ng pinaka-mainstream na media. Gusto kong ipaalam sa kanila na hindi nila kayang tiisin ang mga kahihinatnan ng paglikha ng kaguluhan. Naunawaan ni Martin ang estilo ng paggawa ni Allen. Nang mapagtanto ni Walter ang nangyayari, natakot siyang mababaliw sa galit ang una. Nag-deploy siya ng napakalaking pamamaraan, ngunit sa huli, itinulak niya si Arya sa Dahua, na nagtulak sa kanya sa mas mataas na posisyon. Kung gayon, paano ang manager ni Madam? Ang bagay na ito ay nag-aalala kay Arya, kaya natural na kailangan ni Martin na tanungin ang lahat ng detalyado upang maiwasan ang kanilang CE na hindi masiyahan. Natahimik si Allen ng 2 segundo at ang manipis niyang labi ay pumulupot. Ako. Huminto ang kamay ni Martin na nakahawak sa manibela. Ito ay hindi isang maliit na bagay. Baka sa mukha niya ang pagkagulat. Tiningnan ni Allen ang dyaryo na nasa kamay niya na parang bagay na bagay. Bukod sa akin, wala akong tiwala sa iba. Pansamantalang panatilihin itong sikreto. Huwag mong sabihin kay Arya. Biglang umasa si Martin. Sa mundong ito, bukod kay Arya, sino pa ang maaaring mag-imbita kay Allen Jones? At siya lang ang magiging exclusive broker niya. Oras na rin ang clone na ka-level ni Walter ang magsara ng mga kortina. Pagkatapos ng ilang malalaking operasyon, nagising si Luisa sa pinakamagandang ospital ng lungsod. Kamusta si Arya? Ang una niyang itinanong pagkatapos niyang imulat ang kanyang mga mata ay ang sitwasyon ni Arya. Nag-aalangan si Lily kung paano magsalita. Kung sasabihin niya sa kanya ang tiwala sa oras na tulad nito, malaki ang posibilidad na magkakaroon ng mga problema sa kanyang kondisyon na pinagdaanan niya ng matinding kahirapan para gumaling. Kaya gumawa siya ng ilang dahilan para maiwasan ito. Ngunit talagang nag-aalala si Luisa kay Arya. Ibigay mo ang iyong telepono. Makikita ko ang sarili ko. Napabuntong hininga si Lily at pinasa ang phone niya. Ang dapat mong gawin ngayon ay alagaan ang iyong sarili. Si Luisa ay tumingin sa mga post at komento sa gulat at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang matingkad na pulang salitang iyon ay nagpanginig sa kanya sa takot. Paano nasasabi ng mga taong ito ang kalokohan? Walang magawa si Lily na idiniin siya sa kama. Ang kanilang mga bibig ay nasa kanilang katawan. Kung ano ang gusto nilang sabihin, hindi natin sila mapipigil. Humiga ng mapayapa. Pupuntahan ka ni Arya sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, sa labas ng ward, matagal nang nakipag-chat si Arya sa attending physician ni Luisa. Miss Arya, makatitiyak ka. Kontrolado pa rin ang kalagayan ng pasyente. Hanggat hindi siya nababagabag sa labas ng mundo sa maikling panahon, makakapaghintay siya para sa isang angkop na donor na lumitaw. Ayon sa kahilingan ni Mr. Jones, naghahanap na kami ng donor sa buong mundo. Naniniwala ako na magkakaroon ng magandang balita sa lalong madaling panahon. Salamat sa iyong problema, Doktor. Tumango ang doktor at umalis na dala ang medical record ni Luisa. Itinulak ni Arya ang pinto at hakbang-hakbang na tinungo si Luisa. Ilang sandali hindi niya nagawa ang sasabihin. Umupo siya sa tabi ng kama at marahang hinawakan ang kamay ni Luisa. Late na ako.
Ang bagay sa pagitan namin ng kapatid mo ay walang kinalaman sa iyo. Wala akong natanggap na balita at hindi ko alam na napakaseryoso na pala ng sitwasyon mo. Ayos lang ako. Ibinaba ni Luisa ang ulo at sinabi sa mahinang boses. Kung tawagin mong wala ito, ano ang ibig mong sabihin sa isang bagay na mali? Kumunot ang noo ni Arya at medyo nakaramdam ng kawalan. Sa isang tiyak na lawak, si Luisa ay kapareho niya, napakatigas ng ulo. Nakita ni Luisa na napakalmado ng kanyang ekspresyon at nag-aalalang nagtanong, napakaraming chismis dahil sa bagay ko, hindi ka ba nag-aalala? Hindi iyon mga bagay na dapat mong alalahanin. Makakapagpahinga ka ng mapayapa. Marahan siyang inalo ni Arya. Mayroong lahat ng uri ng tao sa bilog na ito. Marami na akong nakita sa kanila at alam mo rin na may asawa na ako. Kung pinoprotektahan niya ako, okay lang. Kung kailangan mo akong linawin, magagawa ko ito anumang oras. Sige, hindi na kailangang mag-alala tungkol kay Mrs. Jones. Ikaw na bahala sa sarili mo. Galit na galit si Lily habang sinisigawan si Luisa. Lumingon siya at pakiramdam niya ay mali rin siya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi kay Arya, I'm sorry. Madali akong nagtiwala kay Walter. Kung hindi ko lang sinabi, hindi niya malalaman ang mga bagay na ito. Hindi kita sinisisi. Masyadong madaya ang mga katulad nila. Ginamit ni Walter ang pagiging inosente ni Lily at ang pag-aalala niya kay Luisa para gawin ang mga bagay na ganito. Pero sobra-sobra yung mga fans mo. I'll not let Luisa and I'll be the leaders of your fans group. Tiyak na gagawa tayo ng mas mahusay kaysa sa kanila. Tiningnan ni Arya ang kanilang mga mukha at nakangiting sinabi. Okay, kapag gumaling na kayo, hahayaan ko kayong mag-manage. Sinunod ng mga mamamahayag ang nakalantad na schedule at hinarangan ang paliparan, naghihintay ng pagkuha ng mga larawan ni Arya. Maraming reporters ang nagsabi na ang mangyayari ngayon ay siguradong malaking balita sa entertainment industry. Hindi pa nila nakita ang napakaraming fans na nagsasama-sama, hindi para i-welcome si Idol, kundi para pagalitan siya at ipahiya. Dahil galit sila sa kanya, naghintay sila dito. Ang mga tagahanga ay may hawak na mga banner at pinalibutan ang labasan. Tumingin muli ang mga reporter sa malaking screen ng airport, 10 minuto, maglalakad na si Arya palabas ng airport. Ano ang katotohanan tungkol dito, siya ba talaga di? Pinatay ni Luna ang Vicky sa galit. Nagbabasa ng magazine si Arya sa balcony. Ipinadala ng abogado ang sulat ng pagwawakas kay Auray kaninang umaga. Dapat ay natanggap na ni Melinda ang balita ngayon. Eli? Malumanay na sagot ni Arya, ngunit hindi nag-angat ng ulo. Arya, hindi ko talaga inaasahan na magsasabi ang mga iyon ng mga nakakadiri na salita. Kahapon, pagkatapos tingnan ito ng wala pang 2 minuto, galit na galit ako na gusto kong ihagis ang aking telepono. Sinong nagsabi sa'yong manood ka? Hindi nag-iba-iba ang emosyon ni Arya. Wala ba akong pakialam sa'yo? Ikaw ang focus ng entertainment industry ngayon. Wala pa akong nakikitang fans na pumunta sa airport para pagalitan si Idol. Ang ilan sa kanila ay pinapagalitan ka hanggang sa mamatay, ang ilan sa kanila ay humihingi sa iyo ng tawad at ang ilan sa kanila ay nagsasabi na umalis ka sa industriya ng entertainment. Wala ka bang pakialam? Ako di. Hindi alam ni Arya kung ano ang sasabihin, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado tulad ng tubig habang siya ay nagbigay ng sagot. Noong nakaraan, naimpluwensyahan siya ng mga alinggaw na ito at pinigilan ang kanyang init na huwag makipagtalo. Pero ngayon, ibinaba niya talaga. Ang ganitong uri ng kaluwagan ay hindi isang bagay na kayang gawin ng ordinaryong tao. Nakita ni Luna na wala talaga siyang pakialam at nakahinga siya ng maluwag. Ngunit sa sumunod na segundo, pumasok ang tawag ni Melinda sa telepono. Gusto mo bang sagutin? Tanong ni Luna. Tumango si Arya bilang tugon at kinuha ang telepono. Nandito ka na? Nagulat si Melinda. Kung nasa eroplano pa siya, imposibleng tawagan siya. Matapos niyang makita ang letter of termination, nahulaan niyang nakabalik na si Arya sa China. Sa mga paraan ni Arya sa paggawa ng mga bagay, imposible para sa kanya na harangi ng mga gamot na anti-fans sa paliparan. Nandito ako. Hindi nagtago si Arya at hindi rin nagsinungaling. Matalas at masungit ang dating ng dalawa. Ngunit maaari silang magkaroon ng magandang pag-uusap sa ganitong sitwasyon.
Kung hindi lang dahil sa relasyon ng upper at lower level ng kontrata, siguro naging magkaibigan na sila. Natanggap ko ang iyong sulat ng pagwawakas. Masalimuot ang damdamin ni Melinda. Siya ang presidente ng Auray. There were some things that she had to say, dahil sa iyo, nasira ang reputasyon ng kumpanya. Malaki ang pagkalugi ng kumpanya. Dahil lang sa akin. At hindi ang taong naglantad nito. Si Walter ang tinutukoy ni Arya. At saka, may nangyaring ganyan. Bilang aking brokerage agency, hindi tumugon ang Auray. Pakiramdam ko ay may pananagutan din ang Auray, kaya bakit natin ipaglalaban ang tama at mali? Pirmahan mo na, pinirmahan ko na. Opisyal na palalayasin ka ng Auray sa kumpanya. Ito ay para sa kapakanan ng kinabukasan ng kumpanya. Sana maintindihan mo. Naisip ko ito. Dahil palagi kang makasarili at walang hiyang negosyante. Napakatindi ng sagot ni Arya, sana masaya ka sa magiging resulta mo. Mahigpit na kinuyom ni Melinda ang kanyang telepono at mumisi. Napaka-selfish ko, pero sa bilog, hindi ko pinaplano ang sarili ko. Hindi ka makakatayo ng matatag. Napakakaunting mga pagbubukod tulad mo at hindi mo alam kung gaano karaming tao ang iyong na-block. Kapag iniisip mong madumi ang iba, naisip mo na ba na magbabago ka balang araw? Kasi ang pinakagustong makita ng lahat ay ang isang self-righteous actress is revealed. May ngiti pa ba sa mukha mo? Nakakalungkot na hindi mo ako makikitang ganyan. Napatingin si Arya sa tanawin sa labas ng bintana at ang kanyang boses ay walang katumbas na lamig. Sa tingin mo ba ay hindi ko kayang tiisin ito at iniisip ko na mayroon akong kahiyahiyang sikreto sa likod ko di? Hindi kaya walang ganoon? Hindi itinuloy ng kumpanya ang iyong responsibilidad at ito na ang pinakamalaking awa para sa iyo. Hindi payag si Melinda na matalo sa huling sandali. Sinapo ni Arya ang kanyang temps at unti-unting lumalim ang kanyang ngiti hanggang sa bahagyang manginig ang gilid ng kanyang bibig. Kung gayon dapat akong magpasalamat sa iyo. Maghintay ka lang. Sa hapon, may announcement. Walang pakialam si Melinda sa pagtapak kay Arya sa kritikal na sandaling ito. Bahala ka, walang pakialam na sabi ni Arya. Siguradong hindi niya ibababa ang ulo kay Melinda. Napakadominante pa rin ang tono niya. Gayunpaman, naisip ni Melinda na tinitiis pa rin ito ni Arya. May magtitiis pa ba pagkatapos makarating sa kanyang entablado? Sa mga mata niya, mukha lang ang gusto ni Arya. Pagkatapos ibaba ang telepono, tinawagan ni Melinda si Walter sa opisina at medyo galit na sinabi, opisyal nang tinapos ni Arya ang kanyang kontrata. Maaari mong harapin ang natitira. Anyway, hindi mo ako inilagay ang sa iyong mga mata. May ginawa lang ako para sa iyo na wala kang pusong gawin. Pinabulaanan ni Walter. Talaga? Malamig na sinulyapan siya ni Melinda at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga dokumento. Paulit-ulit na nilampasan ni Walter ang kanyang linya. Galit na galit siya. Ngayon ay natapakan na ni Walter ang kanyang bottom line. Wala ka ba talagang nararamdaman? Sa loob ng napakaraming taon, nagsumikap ako ng husto para sa Auray na magkaroon ng matatag na paninindigan. Hindi ko sinasadyang ipagkanulo ka. Hindi lang ako kaibigan mo. Biglang humuso si Melinda sa saya. Bago matapos ang usaping ito, ang sinabi mo, hindi ako naniniwala ni isang salita. Sa oras na ito, ang mga medicinal anti-fans sa airport ay matagal nang naghintay, ngunit hindi nakita ang figura ni Arya hanggang sa huli nilang napagtanto na imposibleng humarang sila ng mga tao. Kaya naman, may mga nanunumbat na naman kay Arya sa internet dahil pinaglaruan sila ni Arya. Hindi kaya dapat siyang tumayo sa harap ng lahat at pagalitan bago gawin ito ng tama? Umabot na sa sukdulan ang mentalidad ng mga taong ito. Hindi man lang nakaiwas si Arya. Naramdaman nila na may nagawang mali si Arya at hindi ito mapapatawad. Hindi niya kayang bigyang katwiran o itago. Naiikot lang nila ang mga mata at minumura siya dahil guilty siya at walang hiya siya. Kung tungkol sa katotohanan, walang nagmamalasakit. Hindi nakita ng magkapatid na anti-fan si Arya sa airport. Muli silang pumunta sa Auray. Ngunit sinabi sa kanila ng mga empleyado ng Auray na walang nakakita kay Arya. Pagkatapos nito, inihayag nila sa publiko na magsasagawa sila ng isang press conference. Umaasa sila na tigilan na ng mga reporter at anti-fans ang pangungulit. Hindi ito binili ng mga anti-fans.
Pinagalitan nila ang Aoray sa pagprotekta kay Arya. Para kumita, lahat kayo gusto ng lahat ng klase ng artista. Wala ka talagang bottom line. Ito ang tunay na mukha ng iyong entertainment industry. Kung ang asong iyon ay hindi umalis sa entertainment circle sa loob ng isang araw, ikaw Aoray ay hindi makakahanap ng kapayapaan sa loob ng isang araw. Sa itaas na palapag ng meeting room ng Dahua, nagtipon si Allen ng ilang senior executive at sinabi sa kanila ang tungkol sa desisyon ni Arya. Natigilan silang lahat. Walang nangahas na tanungin ang desisyon ni Allen sa bilog. Ngunit sa pagkakataong ito, nais niyang pumirma sa isang babaeng artista na tinanggihan sa publiko ng napakaraming tagahanga. Medyo risky daw. Higit pa rito, ang pagpirma kay Arya ng walang dahilan ay hindi katulad ng karaniwang estilo ni Allen. Director Jones, napakalaki ng usapin. Kung dapat tayong pumirma ng kontrata kay Arya sa oras na ito. Ibinaba ni Allen ang panulat sa kanyang kamay at seryosong tumingin sa kausap. Paano napunta sa posisyon ngayon ang isang taong tulad mo na naniniwala sa lahat ng uri ng chismis? Napakamangmang na ba ng pamamahala ng Dahua? Ang paghatol ng tama at mali ay hindi batay sa sariling paghuhusga, ngunit ang mga alinggaw ay bumubuo sa mga keyboard warrior na iyon. Kung ayaw mong pumunta sa Human Resources Department para ayusin ang iyong pagbibitiw, gawin mo ng mabuti ang iyong trabaho. May iba ka bang opinyon? Natahimik ang buong meeting room. Ang mga tagapamahala ay nasa dahuan ng maraming taon. Alam nilang lahat ang estilo ng paggawa ni Allen ng napakahusay. Ang mga hindi niya pinaniniwalaan ay hinding-hindi papasok sa dahua. Dahil pinili niyang pirmahan si Arya, wala silang pagtutol. Hindi, Presidente. Sa kanila, marami na silang nagkagusto sa kakayahan ni Arya. Naramdaman nilang malakas siya para makapasok sa dahua. Kaya lang maraming chismis sa paligid niya. Nag-aalala sila na hindi magugustuhan ni Allen ang mga chismis na iyon, kaya hindi na nila ito binanggit. Ngunit hindi nila inaasahan na si Allen ang magkukusa na magmungkahi na pumirma ng kontrata kay Arya sa gayong bagyo. Kung wala nang iba pa, ang pagpupulong ay ipinagpaliban. Roll, dito ka muna. Sunod-sunod na umalis ang manager sa meeting room, naiwan ang artist director na si Roll. Ipinasa ni Martin ang dokumentong nagpapahayag ng pagpirma ng kontrata kay Roll na siyang namamahala sa pag-anunsyo nito. Tiningnan ni Roll ang mga detalye ng kontrata sa dokumento at nagtatakang tumingin kay Allen. Manager Lee. Ako mismo ang gagawa. Napakalma ng reaksyon ni Allen. Ngunit maliban sa iyo, ayokong may makaalam nito, pati na si Arya mismo. Hahanap ako ng pagkakataon para sabihin sa kanya mag-isa. Medyo nataranta si Roll. Bakit kaya gumawa ng espesyal na kaayusan si Allen para kay Arya? Mula sa kanyang mga mata, naiintindihan na ni Allen ang lahat. Ngumiti siya ng makahulugan at sinabing, sulit si Arya. Okay, Director Jones. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko. Pagkaalis ni Roll sa meeting room, inimbestigahan niya ang mga nakaraang impormasyon at karanasan ni Arya. Ang ikinagulat niya ay napakababa at walang hiya si Aoray, lalo na kapag ito ay tungkol sa sakit ni Luisa. Napakasama ng mga kilos ni Aoray na nagpatindig balahibo ng mga tao. Marahil dahil sa pakikiramay kay Arya, nagsimula siyang umasa sa magiging reaksyon ni Aoray dahil doon lang siya makakapag-stand out. Matapos maging handa si Walter, opisyal na nagpasya ang Aoray Entertainment na tanggapin sa publiko ang mga panayam mula sa media. Ang lokasyon ay nasa harap mismo ng punong tanggapan ng Aoray. Humarap si Walter sa harap ng mga reporter kasama ang ilang katulong. Humarap siya sa kamera at magalang na tumugon sa lahat ng nangyari kamakailan. Humihingi ako ng paumanhin sa publiko sa ngalan ng Aoray Entertainment at sa kinontratang artist na si Arya Morrison. After preliminary investigation, we can confirm that our company artist Arya was really promised to donate bone marrow to Luisa. Ngunit kung ano ang nangyari pagkatapos ay hindi na kumpirma. Orihinal, nilayan ng kumpanya na tulungan si Arya na maunawaan at ayusin ang usaping ito. Ngunit iminungkahi na ni Arya na wakasan ang kontrata ngayong umaga at tumanggi na makipagtulungan sa schedule ng kumpanya. Kaya simula ngayon, hindi na artista ng Aoray si Arya. Kasi as a quality and integrity acting company, siguradong hindi namin kukonsintihin ang ganyang artista. Sa pamamagitan ng usaping ito, umaapela din kami sa publiko.
Sa mga hindi etikal at hindi makatwiran na mga artista, dapat tayong gumawa ng mga aksyon laban sa kanila. Si Arya ay isang halimbawa. Siya ang magiging unang artist na ipagbawal sa publiko ng Auray Entertainment. Salamat sa pagpunta, salamat din nakita ni Luna ang mukha ni Walter sa screen at hindi niya maiwasang sumpain, higit sa inaasahan ko ang kanyang kawalang-hiyaan. Dumating si Martin para ihatid ang mga paninda. Tumabi siya kay Luna at sinabing talaga. Ito rin ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang walang hiyang manager. Pagkilala sa kanila, ang tunay na nakakaawa na tao ay ang ating Arya. Umikot ang mata ni Luna at nagpalit ng channel. Napatingin si Martin kay Arya sa tabi niya at napabuntong hininga na may halong emosyon. Nagkataon lang na umalis si Arya sa Auray at pumasok sa dahwa. Wala talaga siyang maisip na nakakaawa sa kanya. Ang Walter na iyon ay mas mabuting hayaan mo akong makita siya. Kung hindi, papatulan ko siya tuwing nakikita ko siya. Nang marinig nila ang sinabi ni Walter, tuwang-tuwa ang mga netizen. Para bang nakagawa ng mabigat na krimen si Arya at nahatulan ng kamatayan. Kailan nagdesisyon ang ganitong uri ng kumpanya sa entertainment industry sa buhay at kamatayan ng isang artista? Ang hindi inaasahan ni Walter at ng lahat ay kalahating oras pagkatapos ipahayag ng Auray ang insidenteng ito, isa pang malaking kaganapan ang nangyari. Inihayag ni Dahwa ang pagpirma kay Arya. Mula ngayon, si Arya ang artista ng Dahwa. Ginamit ng mga Dahwa ang kanilang aktwal na mga aksyon upang talunin ang pagbabawal ng Auray kay Arya. Maninindigan ang Dahwa para kay Arya. Ang Auray ay isang basura. Ang Dahwa Entertainment ay talagang naging bagong boss ni Arya. Talagang nagkaroon ng gayong himala sa panahong ito. Ang Dahwa ay isang kumpanyang pinangarap ng maraming tao. Pumirma talaga sila ng kontrata ni Arya. Nang makita nila na ang bahagi ng kontrata ay naipublish sa opisyal na website ng Dahwa, wala silang pagpipilian kundi paniwalaan ang katotohanan ito. Hindi ito isang chismis. Hindi ito fake news. Si Arya ay talagang pinirmahan ng Dahwa sa isang kritikal na sandali. Nang ipahayag ng Auray na ipagbabawal nila si Arya, naging artista siya ng Dahwa. Walang ideya ang mga mamamahayag kung paano iulat ang kasalukuyang sitwasyon. Ilang segundo lang ang nakalipas, nananangis pa rin sila sa kadiliman ng acting career ni Arya para sa mga salita ni Walter, ngunit ngayon ay sinampal na sila sa publiko ng isang ulat mula sa Dahwa. Masyadong mabilis na binaliktad ang usaping ito. Lalo na nang maisip nila ang pagmumukha ni Walter ng panghahamak kay Arya, naramdaman ng mga reporter na ito ay katawa-tawa. Bawat salita na sinisiraan niya si Arya noon ay lalong naging kabalintunaan ang eksena ng mga reporter na ini-interview siya. Kalalabas lang ng mga reporter sa Auray at hihinto na sana sa trabaho nang makatanggap sila ng utos mula sa kanilang mga superior na sumugod sa Dahwa upang makapanayam ang unang impormasyon. Kababalik lang ni Walter sa kanyang opisina nang ipaalam sa kanya ng kanyang assistant. Wala na siyang oras para mag-react habang binabalikan niya ang balita sa phone niya. Napatulala siya ng todo. Mukhang hindi natin dapat pinagbawalan si Arya. Inihayag ng Dahwa Group ang pagpirma ng artist na si Arya. Ang pagbabawal ng Auray ay parang hangin. Dinilat ni Walter ang kanyang mga mata. Nanaginip ba siya? Paano nangyari ang isang bagay na ganito? Noong inanunsyo pa lang niya ang pagtatapos ng kontrata ni Arya, pinirmahan na siya ng Dahwa. Gumamit lamang ang Dahwa ng pampublikong anunsyo upang gawing biro ang Auray sa industriya. Blanko ang isip ni Walter. Naiinis siya sa ginawa niya ngayon. Mahuhulaan niya na mabubuhay siya sa ilalim ng katawa-tawa ng lahat sa mahabang panahon sa hinaharap. Inihayag niya talaga na ipagbabawal niya si Arya. Anong karapatan niya? Wala man lang siyang karapatan. Nakaramdam siya ng hiya na hindi pa niya naramdaman noon sa buong katawan niya. Napakaamo niya na gusto niyang maghanap ng butas na mapagtataguan. Nanatiling nakayuko si Walter at dinala sa opisina ni Melinda ng kanyang katulong. Dahil sa sobrang kahihiyan, hindi niya inangat ang ulo. Sige, nangyari na. Napasandal si Walter sa dingding at bumagsak sa lupa. Nag-iinit ang mukha niya. Ang tahimik na sampal mula sa Dahwa ay hindi lamang tumama sa kanyang mukha, kundi pati na rin sa kanyang puso. Naging biro ako. Sa harap ng madla ng buong bansa, ako ay naging tanga sa mata ng lahat.
Talagang naglakas loob akong salungatin ang Dahua at gusto kong ipagbawal si Arya. Hindi alam ni Walter kung ano ang sasabihin. Iniangat niya ang kanyang ulo sa isang guwang na paraan. Lahat ng nasa harap niya ay naging napaka-ilusyon at walang magawa siyang humawak sa kanyang ulo. Napakasakit noon. Ang kanyang buhay ay ganap na natapos. Kanina pa siya hinihintay ng mga reporter sa ibaba ng Dahua Entertainment. Matagal nang nanatili si Roll dahil natatakot siyang hindi ito kakayanin ni Walter kung masyadong malakas ang kritikal na tama. Nang tumayo siya sa podium at hinawakan ang mikropono, napaka-relax ng pakiramdam niya dahil panay at tumpak ang counterattack nila. Imposibleng lumaban si Walter. Nang makita siyang nakayuko sa awray, napakasaya ni Roll. Pinili ng mga Dahua na pumirma ng kontrata kay Arya sa espesyal na panahon na ito. Nakahanda na silang pasanin ang mga alinggaw ng dumi at ipaliwanag sa publiko ang dahilan ni Arya. Director Roll, gusto naming malaman kung ano ang iniisip ng mga Dahua. Hindi kaya naghahanda ang Dahua para sa kawanggawa? Naramdaman ng mga mamamahayag na nasira na ang reputasyon ni Arya. Ang mga Dahua ay hindi maaaring kumita ng anumang pera sa pamamagitan ng paggawa nito. Baka gusto ng mga Dahua na magtapon ng basura para sa lipunan? Kung nais ng Dahua na gumawa ng kawanggawa, ipapaalam ko kaagad sa lahat. Mahinahong sinagot ni Roll ang mga tanong ng mga reporter. Ang dahilan kung bakit siya naupo sa mahalagang posisyon ngayon ay dahil siya ay may mahusay na kakayahang umangkop. Ito rin ang kalidad na pinakakailangan ng artist director. Kung gayon, ano ang dahilan? Itinaas ng mga reporter ang mic at nagtanong. Kalmadong umiti si Roll. Mahalaga ba ang dahilan? Dahua ay napaka-mature na kumpanya. Hindi sila magbibiro. Ang ibig niyang sabihin ay ang pagpirma ng kontrata kay Arya ay isang desisyon na ginawa ng nakatataas na pamamahala ng Dahua. Naroon ang sinboard ng Dahua at walang puwang para sa pagdududa. Ang pananabik ng mga reporter ay ginabayan ng mga salita ni Roll. Nang magtanong ang mga reporter, wala silang choice kundi isipin ang status ni Dahua sa entertainment circle. Ngunit si Arya ay may kinalaman sa buhay ng isang tao pagkatapos ng lahat. Maaari kayang kumilos ang Dahua na parang walang nangyari at kumilos bilang kalasag ni Arya. Matapos itong tanungin ng reporter, biglang nagbago ang ekspresyon ni Roll. Pwede bang managot ka sa sinabi mo? Ang mga salita ng mga reporter ay dapat na ang pinakamahigpit sa lahat ng mga industriya. Bawat tanong mo ay maaaring makaapekto sa publiko. Mangyaring gamitin ang iyong mga salita ng maayos bago ka magsalita. Muli niyang tiningnan ang work card ng reporter. Napaka-firm niya. Hindi ba natatakot ang Dahua na masangkot sa gulo? Kung ang pagpirma ng isang kontrata sa isang artista ay itinuturing na mahirap, kung gayon walang anumang mga kontrata sa mundong ito. Mabilis na sagot ni Roll. Lahat ng mga tao mula sa labas ay sinusuri si Arya. Hindi ba talaga nag-aalala si Dahua? Ang mga artistang pinili naming lumagda ay pinagkaisang inaprubahan ng nakatataas na pamamahala ng Dahua. Hindi kami makikinig sa mga alinggaw sa internet. Hindi natin gagamitin ang tinatawag na katotohanan para pag-usapan ang katangian ng isang artista. Inaasahan din namin na matukoy ng publiko ang tama sa mali. Sa bilog na ito, hindi kailanman nagkukulang ng mga anti-fans. Ang mga salita ni Roll ay sapat na malinaw. Marami pa ring mga reporter na walang humpay na nagsabi, ngunit ang usapin sa pagitan ni Luisa at Arya ay totoo. Bukod dito, may nagturo na ng spearhead mula sa awray hanggang sa Dahua. Direk Roll, paano mo ito haharapin? Nanlamig ang mga mata ni Roll. Tinaas pa ng mga reporter ang mga mikropono. Inaabangan nila ang paglalabas ni Roll ng ilang impormasyon. Ngunit walang sinuman sa kanila ang umasa na pipiliin niya ang pinakakapanipaniwalang paraan upang tumugon. Opisyal na gaganapin ng Dahua ang seremonya ng pagpirma kay Arya bukas ng umaga. Dadalo si Arya. Dadalo rin ang mga pinuno ng kagawaran ng Dahua. Sa oras na iyon, ang sinumang may ebidensya ay maaaring maglabas nito at magtanong sa kanila ng personal. Hindi kailanman bulag na poprotektahan ng Dahua ang mga artista sa ilalim ng kanilang bandila, ngunit hindi magbabago ang katotohanan. Imposibleng hayaan ng mga Dahua ang mga artista sa ilalim ng kanilang banner na magdusa at ma-frame ng walang dahilan. Si Arya ay pumipirma ng isang kontrata sa Dahua ay itinatag na katotohanan.
Ang Dahwa ay may pananagutan na siya sa atin ang katotohanan at protektahan si Arya. Pagkasabi noon ay tumayo si Roll at humakbang palabas ng pinto. Ang kanyang mga salita ay lubhang nakakaantig at nakakahawa. Sinabi niya na si Arya ay miyembro na ng Dahwa at walang makakasira sa kanya. Ang Dahwa ay hindi magiging katulad ni Aoray. Gumagamit sila ng isang ambisyosong paraan upang harapin ang ganitong uri ng bagay na nagsapanganib sa mahabang buhay na reputasyon ng artista. Hindi nila ipagbabawal ang artist para maprotektahan ang mga interes ng kumpanya kapag hindi malinaw ang katotohanan. Ang dumadagundong na momentum ng Dahwa ay muling nasugatan ang mukha ng Aoray. Nararamdaman ng lahat ng mga reporter na naroroon na pinoprotektahan ni Dahwa si Arya. Katulad ng sinabi ni Roll, hinding-hindi papayag ang mga Dahwa na pagalitan at pagbintangan si Arya ng walang dahilan. Nang marinig ng mga anti-fans at pedestrian sa internet ang balita, nagmumura pa rin sila, ngunit ang kanilang momentum ay nabawasan ng husto. Hindi inaasahan ng lahat na biglang magsasalita ang Dahwa para kay Arya. Noong una, maraming tao rin ang gustong tanungin ang Dahwa, ngunit ang posisyon ng Dahwa sa bilog ay naroon sa loob ng napakaraming taon. Ang mga artista ng kanilang kumpanya ay napakahusay at sila ay labis na minahal ng mga tagahanga. Sa ganitong paraan, maraming tao ang nagsimulang maniwala sa Dahwa at Arya. Upang maprotektahan ang kanilang sarili, pinalayas ng Aoray si Arya mula sa entertainment circle at sinampal sa mukha. This time, sinampal na talaga sila ng mga Dahwa sa mukha. Ang kasalukuyang Aoray ay isang kumpletong biro. Noon, ginawang picture ng netizens ang sinabi ni Walter sa mga reporter. Marami sa mga empleyado sa Aoray ang hindi nakayanan ang pressure at nagsumite ng kanilang pagbibitiw. Ang kumpanyang ito ay nakasakit na sa isang malaking kumpanya tulad ng Dahwa. Gaano katagal ito maaaring magpumiglas? Sa pagkakataong ito, talagang nabigo ang Aoray. Kahit sa ganoong sitwasyon, may mga anti-fans pa rin na mahigpit na lumalaban kay Arya at nagpakalat pa ng chismis tungkol sa relasyon niya sa mga Dahwa. Sinabi niya na hindi niya maaaring palayain ang mamamatay tao dahil lamang sa protektado ng Dahwa si Arya. Pwede pa ba siyang pumirma sa Dahwa? Tiyak na gumamit siya ng ilang malilim na paraan. Ang mamamatay tao ay isang label na hindi mabubura. Kahit na pumasok siya sa Dahwa, isa pa rin siyang damn slot. Noon, gusto ko lagi ang mga artista ng Dahwa. Ngayong pinirmahan nila si Arya, sa tingin ko ang kumpanyang ito ay itinuturing na isang basura. May kaugnayan ba kay Arya ang mga manager ng Dahwa? Kung hindi, bakit sila tatayo para sa kanya? Nakasandal si Arya sa balikat ni Allen, nagbabasa ng pinakabagong entertainment news. Ang kanyang pangalan ay nakatalina sa pangalan ng mga Dahwa. Nang makita niya ang nakakagulat na mga salitang iyon, hindi siya nakaramdam ng takot, ngunit labis na nagkasala. Ibinaba niya ang kanyang telepono, niyakap ang lalaki sa tabi niya, at mahinang sinabi, Allen. Idinawit kita. Nang marinig iyon ni Allen ay seryoso niyang hinawakan ang kamay nito. Hindi na niya kailangan pang magtanong at alam niya kung ano ang iniisip ni Arya. Inalo niya ang babae sa kanyang mga bisig, ang Dahwa ay hindi marupok gaya ng iniisip mo. Kailangan ko lang na humarap ka sa seremonya ng pagpirma. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ano naman ang manager ko? Kailangan ko ba siyang makita ng maaga? Si Arya ay medyo nag-aalala tungkol sa bagay ni Justin noong nakaraan. Ngumiti si Allen at sumagot, ngayon ay pinag-uusapan ng mga manager ng kumpanya ang pinakaangkop na kandidato. Trust me, walang magiging problema. Siyempre may tiwala ako sa'yo. Medyo kinakabahan lang ako. Matapat na sabi ni Arya. Nakahanda na siyang sumali sa Dahwa. Ngunit kung talagang gusto niyang gawin ang hakbang na ito, palagi niyang isasaalang-alang ang relasyon nila ni Allen. Kung alam ito ng labas ng mundo, anong uri ng bagyo ang idudulot nito? Nang makita niyang sinabi niya iyon, tumingin si Allen sa kanyang mga mata, bihira kang makitang ganito kapanik. Pumipirma lang ng bagong kumpanya. Wala itong mababago. Ikaw pa rin ang nag-iisang Arya sa mundo. Napaawang ang labi ni Arya at namula ang mukha. Mahina niyang sinabi, sa hinaharap, lahat ng nangyayari sa akin ay hindi makakatakas sa iyong mga mata. Alam ni Allen na pinag-isipan na niya ito. Hinaplos niya ang buhok nito ng normal na ekspresyon at puno ng ngiti ang mga mata. Dapat aprubahan ko ang lahat.
Kung ganoon, kung iba ang pakikitungo ko sa iyo. Kunwaring nag-aalangan si Allen. Ito ay impossible. Kung talagang iba ang pakikitungo mo sa akin, mas magiging mahigpit lang ako sa iyo dahil mas may pakialam ka sa pagkapanalo ng tropeo gamit ang iyong lakas. Tahimik na umalis sina Martin at Luna nang magsimula silang mag-usap. Nang marinig ang tawanan ng dalawang tao sa loob, sabay silang nakahinga ng maluwag. Gustong-gusto ni Martin na makita silang nagtutulungan. Panay ang sulyap ni Luna kay Martin. Nakatingin lang sa kanya ay nakaramdam na siya ng seguridad at natural na namula siya. Parang may naramdaman si Martin. Nang may nakatingin sa kanya, napalingon siya. Mabilis na iniwas ni Luna ang kanyang tingin at tumingin sa kanyang telepono, kunwari ay walang nangyari. Habang walang tigil ang pakikipag-usap sa labas ng mundo, tatanungin ang mga artista ng Dahua tungkol sa pagpirma ng kontrata sa pagitan ng Dahua at Arya noong sila ay nakikilahok sa kaganapan. Karamihan sa kanila ay may hawak na mikropono at mapayapang nakangiti. Don't know the specifics, so can't comment on it, pero ang gusto kong sabihin, simula nang pumirma ako ng kontrata sa Dahua, napakaganda ng desisyon ng kumpanya na pumirma ng kontrata sa mga artista. Naniniwala ako sa kumpanya ko. Napakakaya ni Arya. Inaasahan kong makatrabaho siya. Sa hinaharap, kung magkakatrabaho tayo sa kumpanya, dapat magkaroon ako ng pagkakataon. Kami ng magkakapatid na bumuo ng aming grupo ay gustong-gustong manood ng mga pelikula ni Arya. Naniniwala ako na mas bubuo siya sa Dahua. Ang mga sagot ng mga artista ng Dahua ay sa iba't ibang antas, binabati at tinatanggap si Arya sa pagpirma ng kontrata sa Dahua. Sinasalamin din nito ang pagkakaisa sa loob ng Dahua. Mas alam nila ang katayuan ng mga Dahua kaysa sa iba at natukoy nila ang kanilang sariling posisyon. Bilang isang artista, tiyak na makikipagkumpetensya sila sa iba pang mga artista sa parehong kumpanya. Gayunpaman, ang mga artista ng Dahua ay hayagang lalapit lamang at hindi gagawa ng anumang bagay na palihim. Ang kumpanya ay hindi pipirma ng anumang random na artist. Naniniwala ako na malilinawan ang mga tsismis tungkol kay Arya. Ang reaksyon ng mga artistang ito ay lalong nagpatunay sa ganap na pangingibabaw ni Allen sa kanyang acting empire. Sa sandaling itulak niya ang pinto, iniwan ni Allen ang lahat ng pagod na naipon niya sa maghapon sa labas. Napuno ng init ang kanyang mga mata dahil muli niyang makikita ang asawa. Si Arya ay nagsasanay sa yoga room sa itaas. Nakasuot siya ng purple training clothes at nakatali ang buhok niya sa likod ng ulo niya. Upang mapanatili ang kanyang figure na mas mahusay, ang ganitong uri ng ehersisyo ay kinakailangan dahil kailangan niyang tiyakin na maipapakita niya ang kanyang pinakamagandang bahagi sa screen. Napakaraming kabataan at magagandang babae ang nasa entertainment circle taon-taon. Kung gusto niyang magkaroon ng lugar, kailangan niyang panatilihin ang kanyang pinakamahusay na estado sa lahat ng oras. Bukod dito, malapit na siyang pipirma ng kontrata sa Dahua. Kinailangan niyang magsumikap para hindi niya mabitawan ang kanyang pagsisikap sa mahabang panahon. Napatingin si Allen sa kanya sa pinto. Nagpalit siya ng itim na training suit at pumasok. Naawa siya sa kanya habang pinapanood niya itong pawisan at nag-ehersisyo mag-isa. Pagkatapos ng isa pang galaw, pinatay ni Allen ang musika. Magpahinga ka muna at magsanay ulit. Mayroon kang mataas na mga kinakailangan para sa iyong sarili. Sinusuportahan kita, ngunit hindi ka maaaring magmadali. Makakalma lang ako sa ganitong klaseng kapaligiran. Gusto kong mag-improve pa. Pagod si Arya at humiga sa unan. Hindi na niya talaga kaya. Umupo si Allen sa tabi niya at dahan-dahan siyang tinulungang i-relax ang katawan. Kumuha siya ng tubig at tuwalya para tulungan siyang punasan ang pawis niya. Huwag kang mag-practice mag-isa. Sasamahan kita. Itinaas ni Arya ang kanyang mga braso at tumingin sa kanya. Pagkatapos, binuksan niya ang lock ng kanyang training suit. Ang matipuno niyang kalamnan at 8 abs ay ganap na nakadisplay sa harap ng kanyang mga mata. Ang pakiramdam ng hawakan at ang hitsura ng solidity ay eksaktong pareho. Nagdulot ito ng mga tao na ayaw umiwas ng tingin. Tinitigan siya ni Allen at nagpahayag ng ngiti. Ilang beses mo na bang nakita? Hindi pa ba sapat ang nakita mo? Siyempre umiling si Arya, hinding-hindi ako makakakita ng sapat. Ikinawit ni Arya ang kanyang braso sa kanyang lieg at balikat at sinabing pabiro.
Ipangako mo sa akin na ako lang ang makakakita ng kaakit-akit na eksena. Binuhat siya ni Allen. Kontento na siya sa katotohanang binabastos siya ng kanyang asawa sa pamamagitan ng titig nito. Nag-isip siya sandali at sinabing, maaari akong magsanay ng yoga kasama mo at hayaan kang mapalapit sa akin araw-araw. Talaga, Director Jones? Sumandal si Arya at dumulas ang dulo ng ilong sa mukha ni Allen. Mainit ang kamay ng lalaki sa kanyang baywang. Sa ganitong paraan maaari kang tumuon sa pagsasanay. Ito ay mabuti para sa iyong katawan. Kapag may mga anak ka sa hinaharap, makakatipid ka ng enerhiya. Ikaw hindi maiwasang uminit ang mukha ni Arya. Nasa harapan niya ang ganitong gwapong mukha at sinabi pa niya ang mga salitang ito sa kanya. Kahit na kailangan niyang magsanay buong araw at gabi, paeg siya. Ngunit sa oras na ito, sa ganitong distansya, paano pa siya magtitiis? Hindi binalak ni Allen na hayaan siyang magpatuloy sa pagsasanay. Direkta niya itong binuhat papunta sa kwarto. Pagkaraan ng ilang saglit na pagtatagal, lapit na lapit sila sa isa't isa, ramdam ang init at lambing ng isa't isa. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamahalan, sinuot ni Arya ang sando ni Allen at umupo sa upuan sa dining room, naghihintay na maging abala ang lalaki sa kusina. Inalalayan niya ang kanyang baba gamit ang kanyang mga kamay. Kung gusto pa niyang magsanay ng yoga, kailangan niyang kumuha ng babaeng coach. Kung hindi, kailangan niyang tapusin ito sa ganitong emosyonal na paraan sa bawat oras. Nasa kusina si Allen. Paglabas niya dala ang pagkain, napansin niya ang iniisip ni Arya. Ngayon ay isang espesyal na kaso lamang. Hindi ako magsasanay ng ganito sa hinaharap. Tumango si Arya na parang hindi naniniwala sa kanya. Hanggat hindi ka gagawa ng inisyatiba. Napangiti si Arya. Hindi siya sigurado kung kaya niyang pigilan ang sarili. Ang lalaking ito ay palaging magpapaibig sa kanya. Hanggat iniisip niya ito, magkakaroon siya ng maraming enerhiya dahil naniniwala siya na kung nasaan man siya, nandyan ang figura nito. Ang ganitong uri ng kaligayahan ang nagpasigurado kay Arya na ang kanyang magiging landas ay magiging mas mabuti at mas mabuti. Kinuha ni Arya ang kanyang chopsticks at malumanay na sinabi, ikaw ang sihi ng dahwa at ng amo ko. Pag-uwi mo, ikaw ang asawa ko na nanliligaw sa akin. Kung idadagdag mo ang pagkakakilanlan ng isang sparring partner, mararamdaman kong nagsumikap ka ng husto. Gusto ko lang makasigurado na hindi mo ako iiwan. Lumalim ang ngiti ni Arya, Allen. Kumain. Tumango si Arya at masunuring kumain. Nais niyang mapabuti ang kanyang sarili at mapabuti ang kanilang buhay. Naalala niya ang lahat ng pagsisikap ng lalaking ito. Magsasama sila habang buhay. Ang kontrata kay Dahua ang naging panimulang punto para magsimula siyang muli. Makukuha niya ang lahat ng gusto niya hakbang-hakbang. Kinagabihan, niyakap siya ni Allen at nagbasa ng libro. Bigla niyang narinig si Arya na humihikbi sa pagitan ng kanyang mga braso. Anong mali? Hinawakan niya ang kamay ni Arya na nag-aalala at nagtanong sa mahinang boses. Pakiramdam ko, lumipas na rin sa wakas ang sakit na naranasan ko. Ang swerte ko na magiliw ka sa akin. Kapag hindi na ako pinansin at niloko ng iba saka ko lang malalaman kung gaano kahirap maging masaya ngayon. Bago kita makilala, hindi ko rin alam kung ano ang kaligayahan. Mumiti si Allen at hinalikan siya ng mahina. Humiga siya sa tabi ni Arya. Sa palagay ko nalubog ka na sa isang ordinaryong buhay. Kapag nagkita tayo sa edad na hindi natin alam kung paano magpahalaga sa kaligayahan at kung paano magmahal, malamang mag-aaway tayo at maging alerto. Pero ngayon, lahat tayo ay dumaan na sa pagiging insensible. Maunawaan lang natin kung ano ang ibig sabihin ng pahalagahan at kung ano ang ibig sabihin ng maging isang bihirang kasosyo. Ang pagkilala sa isang may sapat na gulang ay kapalaran. Niyakap ni Allen si Arya at pumikit, pumasok sa isang panaginip. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na gamitin ang kanyang lakas para protektahan si Arya at samahan siya sa mas mataas na yugto. Dahil sinabi ni Roll sa publiko na hanggat may nagtatanong kay Arya, maaari nilang gamitin ang ebidensya para harapin siya. Kaya't ang mga medicinal anti-fans na iyon ay nag-organisa ng ilan sa mga krimen ni Arya at naghanda upang ganap na sirain siya. Ang bagay ni Luisa ay simula pa lamang. Dati kapag bumalik si Arya at sumikat, madalas niyang i-occupy ang mainit na paksa at mga headline
na nagiging sanhi ng malaking pagkalugi sa mga gumastos ng pera para makabili ng mga ranking. Kaya't ang mga napupuot at naiinggit sa kanya ay nakipagsabwatan ng lihim at natagpuan ang lahat ng dumi na dati niyang nakasalo. Arya, kahit na gustong protektahan ka ng mga dahwa, hindi ka nila mapoprotektahan. I just hate her. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Sa meeting room sa ikatlong palapag ng Dahwa Entertainment, lumitaw si Roll at ilang iba pang manager sa podium. Sa tabi niya ay si Arya na nanatiling low profile. Ilang beses nang pinuri ng labas ng mundo ang ugali ni Arya. Siya ay tahimik at low profile, ngunit ngayon ang kanyang mababang profile ay naging isang kalasag sa mga mata ng lahat. Siya ay sadyang naglalagay ng isang palabas. Sa katunayan, siya ay isang napakatalino na tao. Lahat ng mga reporter at tagahanga ay naghihintay na tanggalin ang peking maskara sa mukha ni Arya na gustong ilantad siya at gawin siyang walang mapagtataguan. Si Roll ay nagtrabaho sa industriya ng entertainment sa loob ng maraming taon. Alam niya kung ano ang iniisip ng mga taong ito. Pinindot niya ang switch ng mikropono at sinabing, lahat, mula ngayon, si Arya ay isang artist na opisyal na pinirmahan ng Dahwa Entertainment. Bagamat marami pa ring masamang komento tungkol sa kanya sa labas ng mundo, naniniwala ang mga dahwa sa kanya. Kaya nga ginagawa natin itong public press conference. Anong problema? Maaari kang magsimulang magtanong, ngunit dapat mong tiyakin ang pagkakasunod-sunod ng mga tanong. Sabik na ang mga reporter na subukan ito. Puno ng mga tanong ang notebook na gusto nilang sagutin ni Arya. Kung sabay silang magtanong, siguradong hindi niya ito kakayanin at magiging napakagulo ng sitwasyon. Masunuring itinaas ng isa sa mga reporter ang kanyang kamay at mahinahong nagtanong, maaari mo bang sabihin sa amin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari tungkol sa insidente ni Luisa? Dahil nagbanta na si Roll sa mga mamamahayag kahapon, walang nangahas na kumilos ng padalos-dalos. Ginamit ni Roll ang kanyang mga mata upang ipahiwatig kay Arya na maaari na siyang maging kalmado. Nilapit ni Arya ang mikropono at mahinahong humarap sa mga kamera at flashlight. Pumunta nga ako sa ospital para sa isang configuration test, pero pagkatapos noon, hindi na ako kinontak ni Luisa. Wala akong masyadong alam tungkol sa pag-unlad ng kanyang kalagayan. Nang maglaon, nalaman ko at ninyong lahat na siya ay may malubhang sakit. Ngunit sinabi ng mabuting kaibigan ni Luisa na ilang beses ka na nilang hinanap, ngunit ginamit mo ang pera para isara ang kanilang mga bibig at ininsulto pa sila ng mga salita. Tumingin si Arya sa reporter na mahusay magsalita at nakangiting nagtanong, sigurado ka bang ang taong iyon ay mabuting kaibigan ni Luisa? Nakita mo na ba siya sa personal? Biglang natigilan ang reporter at hindi inaasahan na sasabihin ito ni Arya, pero nangako ka na ililigtas mo siya pero ngayong patay na si Luisa, hindi ba dapat managot ka? Nagkakalat ka ngayon ng chismis. Biglang nanlamig ang mga mata ni Arya. Tinitigan niya ang reporter at galit na galit ang boses nito, you cannot say that Luisa is dead after investigating. Kung patuloy mong sasabihin ito pagkatapos mong malaman ang katotohanan, talagang iniisip ko na gumagamit ka lang ng mikropono para makapanayam ang katotohanan na gusto mo. Walang laman ang ward ni Luisa. Ilang araw na siyang nawawala. Do you dare to say na hindi dahil may nangyari kaya siya tinago mo? Wasakin ang bangkay at burahin ang mga bakas? Hindi inaasahan ni Arya na ang labas ng mundo ay nagpakalat na ng balita sa isang kakilakilabot na lawak. Hindi patay si Luisa. Maaari mong sabihin ang anumang gusto mo ngayon ngunit wala kang anumang ebidensya. Tumayo si Arya at tumingin sa reporter na patuloy na nakikipagtalo, kung kukuha ako ng ebidensya, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Bakit? Arya, huwag kang masyadong mayabang. Tawa ng tawa ang reporter. Sa kanyang opinyon, si Arya ay nakikipaglaban lamang sa walang kabuluhan at malapit ng maging biro sa industriya ng entertainment. Bilang isang reporter, gumawa ka ng mga chismis at nagdulot ng malubhang pinsala sa Luisa at sa aking reputasyon. Ano bang nagawa naming mali? Na kami ay pupunahin sa inyo ng ganito. Biglang tumawa ang reporter, naman kung makakapagbigay ka ng ebidensya, luluhod ako at hihingi ng tawad. Narinig ng lahat ang pag-uusap na ito. Huminga ng malalim si Arya. Kung walang ibang paraan, hindi niya pipiliing gawin iyon. Tumango siya kay Roll. Agad na sinabi ni Roll sa Bluetooth earpiece, dalhin mo siya. Mag-ingat.
Makalipas ang 1 minuto, bumukas ang pinto ng meeting room. Itinulak ni Lily si Luisa at lumitaw sa linya ng paningin ng lahat. Tiningnan ni Luisa ang mga reporter na ito na walang habas na nag-uulat ng katotohanan at sinabing matatag at mahinahon, "Ako si Luisa Parker." Kasabay nito, hiniling niya kay Lily na ilabas ang mga kaukulang dokumento dahil sinabihan na sila ni Roll na hindi titigil ang mga reporter na ito hanggat hindi nila nakikita ang katotohanan. Nagulat lahat ng reporters. Paanong biglang sumulpot ang isang taong ilang araw nang nawawala? Hindi ba't may nagsabi na lihim na inilibing ni Arya ang kanyang katawan? Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganitong nakakatawang tsismis. Kakaopera ko lang at nagising ako at sinabing patay na ako. Paano magiging reporter ang mga taong tulad mo na walang katalinuhan? Sapat na ang itsura ni Luisa para linawin ang lahat. Kung ang taong sangkot ay nagsalita, paano ito magiging peke? Siya ba talaga si Luisa? Hindi talaga kinaya ni Luisa ang mga pangit na mukha ng mga taong ito. Upang sumikat, hindi sila nagdalawang isip na punahin ang paulit-ulit si Arya. Bilang tagahanga ni Arya, hindi niya ito matitiis. Kaya't hiniling niya kay Lily na tulungan siyang tumayo at taimtim na sumigaw sa lahat, "Gusto ko talagang pagalitan ang mga tao. Baliw ba kayo? Sarili kong usapin ang sakit ko. Kailangan ko ba kayong gumawa ng desisyon para sa akin? Si Arya ang bida na gusto ko at kaibigan ko. Hindi ko naisip na kailangan kong hilingin sa kanya na iligtas ako. Dahil mayroon kayong ganitong pakiramdam ng hustisya, pumunta kayo sa ospital para maging donor. Yung nag-claim na kaibigan ko online, gusto mo siyang makilala, di ba? Ang kanyang pagkakakilanlan ay ang manager ng Aoray, si Walter. Kinuha niya si Arya at ginawa ang mga kwentong ito. Bibigyan kita ng patunay." Inilabas ni Lily ang mga recording at litrato na kuha niya sa mga nurse, pati na rin ang chat records nila. Lahat ay inilagay sa malaking screen sa likod nila. Malinaw nitong sinabi sa lahat na si Walter ang may kasalanan. Nagsinungaling siya sa lahat. Ang bawat isa sa inyo ay nagpasya na sinaktan ako ni Arya sa pamamagitan lamang ng ilang mga larawan at ilang mga salita. Sigurado ka na patay na ako. May karapatan ba kayong lahat na maging reporter? Galit na tumingin sa kanila si Luisa, "Hindi ba kayo nahihiya lahat? Ayos lang ako. Hindi pa nagawa ni Arya ang mga gawa-gawang bagay na iyon. Hindi niya ako nakakalimutan. Tinulungan na ako ni Arya na mahanap ang pinakaangkop na voluntaryong donor at malapit na akong maoperahan. Dapat buksan ninyong lahat ang inyong mga mata at tingnan. Kung muling sinisiraan ng sinuman ang kanyang reputasyon, makikipagtulungan ako sa Dahwa Entertainment at ituloy ang iyong legal na responsibilidad. Aanhin mo ang kahihinatnan. Dahil hindi mo alam kung paano pigilan ang iyong sarili, hayaan mong turuan ka ng batas ng magandang aral." Hinangaan ni Roll ang kasalukuyang pagganap ni Luisa. Kaunti lang ang ginabayan niya at nagawa niya ito ng maayos. Nang marinig nila ang mga salita ni Luisa, hindi alam ng mga reporter kung ano ang isasagot. Ang mga bagay ay naging ganito. Napaatras ng ilang hakbang ang reporter na kanina pa nakikipagtalo kay Arya at namumula ang ulo. Umaasa silang makalimutan ng lahat na nangako siyang luluhod at hihingi ng tawad kay Arya. Gayunpaman, bilang tagapagsalita, pinagmamasdan siya ni Roll. "Yung reporter na nakared, naalala mo ba yung pangako mo?" Pagkasabi noon ni Roll ay napatingin ang lahat sa direksyon na iyon. Napatingin sila sa reporter na nakapula na kanina ay agresibo, ngunit ngayon ay napayuko siya sa hiya. "Ako." Gusto niyang magpaliwanag, ngunit wala talaga siyang mukha para ipagpatuloy ang pagpapaliwanag. Sa information society na ito, hindi na pribado ang privacy ng bawat isa. Gaano karaming pinsala ang maidudulot ng isang tsismis sa isang tao, kayong mga taong nagkakalat ng tsismis ay hindi kailanman naisip tungkol dito. Ang mga artista ay tao rin. Kailangan din nila ng sapat na espasyo. Sinabi ko na noon na poprotektahan ng Dahwa ang bawat artista sa ilalim ng kanilang banner. Ang lahat na nangyari kay Arya ngayon ay magiging isang bagay na agad nalulutasin ni Dahwa. Hanggat nariyan pa ang Dahwa, hindi namin hahayaan na magkaroon ng ganitong uri ng masamang kapaligiran ang entertainment industry. Tungkol sa krisis sa donasyon na ito, ang Dahwa ay kumakatawan kay Arya upang magbigay ng formal at huling tugon. Una, matapos malaman ni Arya na lumala na ang kondisyon ni Luisa,
ginawa niya ang lahat para matulungan siyang makahanap ng angkop na voluntaryong donor. Hindi niya nilabag ang anumang mga prinsipyong moral. Pangalawa, ang tinatawag na tsismis ay inaakusahan si Arya ng paulit-ulit na pang-iinsulto kay Luisa at sa kanyang mga kaibigan. Sa puntong ito, ipinahayag namin na hindi natanggap ni Arya ang tinatawag na tawag para sa tulong, at hindi rin niya ipinagkatiwala ang isang ikatlong partido na maghatid ng anumang impormasyon kay Luisa. Ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan dito ay gawa-gawa ng isang tao na mailayuning gumawa nito. Itutuloy namin ang legal na responsibilidad. Sa wakas, ang insidente ni Luisa ay may negatibong epekto sa personal na reputasyon ni Arya. Ay dedemanda natin ang utak sa likod ng insidente base sa mga ebidensyang mayroon tayo. Umaasa kami na maaaring balikatin ng media ang responsibilidad ng pagpapanatili ng katarungang panlipunan at sama-samang protektahan ang kapaligiran ng industriya ng entertainment. Hindi nagbibiro ang Dahwa. Kaagad nilang ipapatupad ang lahat ng mga kontrahakbang at gagamitin ang mga sandata ng batas para protektahan ang reputasyon ni Arya. Napagtanto ng mga mamamahayag na sila ay ginagamit. Nais lamang nilang gumamit ng mga pasabog na balita upang maakit ang atensyon ng publiko, ngunit walang nakatukoy ng mabuti dito. Kung nagsasabi man sila ng totoo o hindi. Lahat ng nasa meeting room ay hindi nangahas na tumingin sa mga mata ni Arya. Nakaramdam sila ng labis na kahihiyan sa kanya. Isa lamang siyang ordinaryong artista, ngunit habang lumalala ang mga pangyayari, siya ang naging mamamatay tao na inaakusahan ng lahat. Dahil lang sa ilang tsismis, tinanggihan niya ang lahat ng isang tao. Kasalanan nila iyon. I'm sorry, Arya. Hindi kami nag-imbestiga ng malinaw at naglabas ng ulat. Sorry talaga. In the future, hindi na tayo magkakamali. Salamat sa paglilinaw ng katotohanan sa Dahwa. Kalmado si Arya nang harapin ang mga paghingi ng tawad na ito. Kalahating oras na ang nakalipas, ang mga taong ito ang pasalitang umatake sa kanya. Ngayon lang nila na-realize na mali pala sila. Hindi sila ay nasa ilalim lamang ng panggigipit ng mga Dahwa at wala nang mapagtataguan. Tiningnan ni Roll ang mga reaksyon ng media at saka tumingin kay Arya. Actually, may nakolekta akong mga gamit ngayon. Maliban sa pisikal na ebidensya, may iba pa siyang dapat gawin. Sa oras na ito, sa screen sa likod ni Roll, mayroong maraming mga tagahanga na minsan ay tinanggap si Arya na may isang palatandaan. Nagbago ang eksena at maraming pasaway na salita ang muling lumabas sa screen. Pagkatapos nito, ang parehong grupo ng mga tao ay naghihintay sa paliparan upang harangan si Arya at maghintay na pagalitan siya. Hindi namin pipilitin ang lahat na gustuhin si Arya at manood ng kanyang pelikula, ngunit hindi bababa sa isa ay dapat magkaroon ng ilalim na linya. Isang kaibigan na parang dayami sa dingding, sana ay huwag mo nang pansinin si Arya. Ayaw niyang may pakialam sa kanya ang mga tulad mo. Ang kanyang pagsusumikap ay hindi para sa inyong lahat. Hindi nila itinuloy ang paghiling sa reporter na lumuhod, ngunit ginamit ang pamamaraang ito upang tapusin ang paksa. Ito ang pinili ni Dahwa at din ang tindig ni Arya. Sa pagtatapos ng eksena, nalantad ang lahat ng totoong impormasyon tungkol sa mga taong ito. Maya-maya, may sulat mula sa abogado ng Dahwa. Natigilan ang buong audience. Hindi nila akalain na masusubaybayan sila ng mga dahuan ng hakbang-hakbang, mula sa media hanggang sa mastermind, at pagkatapos ay sa mga sumusunod na taong anti-fans. Noong walang habas na pinapagalitan ang mga keyboard warriors na ito, hindi nila naisip na mahukay ang kanilang impormasyon. Naisip ba nila na maaari silang maging iresponsable sa kanilang mga salita sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa screen? Ito ang ugali ng mga Dahwa sa mga nagkakalat ng tsismis. Ang mga taong ito na nagkakalat ng tsismis ay makakatanggap ng liham ng abogado at mananagot sa kanila. Malinaw na malinaw ang sinabi ni Roll. Ang mga artista na matagal nang nadungisan ng mga anti-fans ay mga ordinaryong tao rin. Kailangan nila ng sarili nilang personal space. Para maprotektahan ng mga Dahwa ang mga artista sa ilalim ng kanilang bandila, sapat na upang patunayan na hanggat mayroon silang determinasyon, magagawa nilang alisin ang mga hamak na ito. Ipinahayag sa publiko ang impormasyong ito sa ilalim ng pahintulot ng pulisya pagkatapos naming tumawag sa pulisya. Isasagawa ng Dahwa ang bagay na ito hanggang sa wakas. Hindi nila pakakawalan ang sinumang anti-fans. Sa pamamagitan ng interbensyon ng pulisya,
Maglalakas loob pa kaya ang mga taong iyon na maging napakayabang? Napakaganda ng resultang ito. Pinanood ni Allen ang live broadcast sa pamamagitan ng kamera sa opisina. Siya ay lubos na nasisiyahan sa paraan ng paggawa ni Roll. Hindi siya pumili ng maling tao. Gusto niyang gamitin ang pamamaraang ito para sabihin sa mundo na hindi niya pababayaan ang mga nangbuli kay Arya o gustong mangbuli sa kanya. Sabay na tumayo sina Roll at Arya at humarap sa lahat ng media. Opisyal nilang inihayag. Salamat sa pagdalo sa press conference ngayon. Opisyal kong tinatanggap si Arya na sumali sa dahwa. Magiging bahagi siya ng dahwa sa hinaharap. Halos mamaga ang mga mukha ng mga reporter. Tumango sila bilang pagsang-ayon. Ang kinabukasan ni Arya ay tiyak na walang limitasyon. Ang mga internasyonal na superstar ay hindi malayo. Tumabi si Arya kay Roll at pinagmasdan ang mga pagbabago sa moral ng mga reporter. Talagang mararanasan niya ang lakas ng dahwa at ang dahilan kung bakit naging mataas si Allen sa industriya ng entertainment. Napakaraming taon. Ang kanyang paraan ng paghawak ng mga bagay ay ganap na nangingibabaw at walang kamali-mali. Walang ibang kumpanya maliban sa dahwa na maaaring humawak sa bagay na ito. Nakipagkamay si Roll kay Arya at kumuha ng litrato. Gagawin ng mga dahwa ang kanilang makakaya. Nakangiting sagot ni Arya. Ang kanyang pasasalamat ay hindi maipahayag sa mga salita. Sabay na nakinig sina Luna at Martin sa ilalim ng stage. Nang ilang beses nilang marinig ang excitement ay mahigpit na hinawakan ni Luna ang braso ni Martin. Nasasaktan siya, pero tiniis lang niya. Hindi ko akalain na iba pala ang kumpanya ng Big Boss. Masyadong makapangyarihan. Buong pagmamalaking tumango si Martin at sumagot gaya ng inaasahan. Naman, paano maihahambing ang dahwa sa mga maliliit na kumpanya sa labas? Sa wakas ay makakapanatag na ako. Nakahanap talaga si Arya ng mabuting boss sa pagkakataong ito. Nakita ni Martin na sobrang natouch si Luna na malapit nang pumatak ang mga luha. Hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin para i-comfort siya. Nakatayo lang siya sa gilid at nakatulala. Maaari ko nang isaalang-alang ang sarili kong mga bagay. Ano ang tungkol sa iyo? Siyempre, buhay at kamatayan. Hindi ko ba kayang isaalang-alang ang sarili kong mga bagay sa aking edad? Sa kalagitnaan ng kanyang pananalita, nakita niyang ang kaharap niya ay si Martin. Ang natitira sa kanyang mga salita ay pinigil na alanganin.